po. Ayan. Mentor Jean, nakikita niyo po? Lang po. Hello po. Nakikita niyo po? Wala pa po. Wala pa po. Wala pa po. Ano Okay. po? Opo, mentor po. Pang-assist na lang po ako. Wait, ulitin ko po ulit. First, opo, share screen na lang po. Share screen. Tapos, ayan. Oh, wait lang. Nagdi-display other siya eh. Hold on po. Saglit lang po. Parang hindi po siya nag-shares. Ito. I-allowed ko na lang. Ulit po ulit. Uulitin ko po ulit. Saglit po. Sorry po. Wait lang. Wait lang po. Mentor Jean, okay na po? Nakikita. Okay, Okay ayan. na po, Hello Mens. everyone. Okay na po. Ayan. Hindi na po, mens. Ayan. Okay na po. Okay, this topic no na ibinaba sa akin ni mentor ni Mother Naomi no yung Manual 3.0. Ayan. Clear po ba yung voice ko mga mens? Opo, Ayan. clear po. Clear po, okay. To God be all the glory, no? So, ayan. What to do after starting the business, right? So, elaborate ko lang, no, while sa pag-aaral ko din po nung manual. So, nung una, tinanong ko yung sarili ko, ano ba yung manual? Di ko maintindihan. So, manual, no, it's a direction, no? Instruction, kung paano ka mag-walk. Kung ano yung mga basic na gagawin mo para maintindihan natin, bakit ba tayo nandito sa I Am Worldwide? We know na I Am Worldwide is God-centered. Alam na alam po natin yan. We have, yung ating company, no, lagi tayong tinuturuan na maging humble down. Kasi pangalan pa lang po ng company natin, na itataas po talaga ang Panginoon sa buhay natin. Amen. So, ano po ba yung gagawin natin after the joining the business? Kasi alam naman natin na nandito tayo kasi may purpose, may deep why ka. Ayan. Sabi dito, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Alam nyo po na pagpasok natin dito, di naman natin alam lahat eh. Kahit ako po, first time ko pong mag-speak ngayon, I study this, I learn, and then nakikinig, apply. So, hindi ko po alam ang gagawin ko. But the Ma'am man Hazel, sabi po, can you press the play button sa top part, yung parang may TV doon sa taas mo? TV po. Ayan yun sa taas. Yan. Ayan. Thank you. Pero nakapabaliktad po, okay lang po. Ayan, okay lang siya. Okay lang po Okay siya, lang mens. po. Ay, sige po, ipa-assist na lang po ko kung parang ano, no. Okay na po, naririnig niyo po ako. Yes Opo, po. mens. Okay po. Ayan. Okay. Sabi dito, no, okay, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Ayan. Hindi talaga sa pag ano pa lang natin, magaling na tayo, alam na natin yung gagawin natin, doing this business, no? Kasi manual, it's all about direction siya, di ba? Kailangan, alam mo meron kang guide, may compass ka, may kumbaga sa Google Map, alam mo kung ano yung gagawin mo, step by step. Step by step siya, hindi siya yung parang pag nag-join ka na dito, you are great na alam mo na. So, 'di ba, kung kumbaga sa school, no, kailangan mong matutong mag-alphabet para matutunan mong magsalita. Ayun po yung natutunan ko din dito, no, kailangan makinig para gumaling ka din. So, ayan. Yung bang yung kailangan mong mag-umpisa na ano ka na okay, I'm willing kang matuto sa lahat ng gagawin natin. Ayan. Sabi dito, personal development. Empty cup, empty cup po tayo. Bakit po kasi hindi po dapat tayo maging acne, yung alam ko na yan. So marami po sa industry ng networking, maraming nakakaalam na ang networking ay scam at isa ako doon kasi talagang naisip ko yun. Pero doing this business, no, nakita ko yung opportunity, nakita ko yung nakita ko, nag-open eyes ako na kasi user lang din kami ng mama ko eh, saka yung papa ko po. Ayun. So,
dito sa pag nag-join ka, dapat alam mo yung gagawin mo. So, pag nag-join tayo dito, kailangan yung open yung isip natin na ito yung dapat kong aralin, ito yung dapat kong matutunan. Kasi alam nyo, pag empty cup ka, para kang sponge na kapag ma-absorb mo lahat kung ano yung ituturo sa'yo ng mentor mo. Yung bang pag na-join ka kasi dito, ma-open mo yung pangarap mo, 'di ba? Lahat tayo may pangarap dito. 'Di ba? I-type nyo po sa sarili nyo na uh, may pangarap talaga ako sa buhay ko. Yun yung ano natin, declare natin sa sarili natin. So, kung may pangarap ka, you're willing to learn in this company na hindi mo sasabihin, alam ko na yan. Lagi tayong nakikinig sa mga mentors natin. Bakit po? Kasi lahat ng tinuturo nila, kasi kung di rin ako nakinig, hindi ko po kayang magsalita sa harap nyo. Kasi nung in-schedule po yung pangalan ko, feeling ko nung November 1 hanggang ngayon, kinakabahan po ako. Pero, sabi nga ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who give me strength. Lord, parang di na ako makatulog na ako yung magsasalita. Pero sabi ng Lord, you need to speak. Sabi nga ni Mentor Welma kanina, may mga potential tayo na kailangan natin ilabas yun. Kasi while you speak, you train. Sabi dito, no, acne ka. Ay, alam mo, huwag mo sasabihin yon na alam ko na yan, training dito, mentoring doon, ganito yung gagawin. So, yon. Bakit personal development? Alam nyo po yung sa sarili ko, no? I'm talking to myself kung bakit kapag ka pa na naging speaker ka na, make sure that you learn something. Tama? Make sure na ikaw mismo nag-aaral ka sa sarili mo kasi sarili natin itong business. Ayun. Next is personal development pa rin sa sarili mo. Sabihin mo lang lagi sa sarili mo, ako to. Yes, mentor attitude. Ito yung unang-unang kong natutunan. Bakit yes, mentor attitude? Bakit po? Alam niyo po ba, pag nag-join tayo dito sa I Am Worldwide, lahat ng mga apply natin, lahat ng ano, sorry, maingay po, no? Lahat tayo may apply dito. Lahat tayo may mga mentors dito, may mga leaders tayo from the top. So, habang sila nagsasalita, habang tinitingnan niyo po sila, yung future po nila, 'di ba? Ay yung present na mga top mentor natin ngayon, naririnig natin sa training, that is our future. Tama po, di ba? And then yung mga past naman nila, yun yung nagiging present natin ngayon. Yung past na nahihirapan sila, ngayon, nararanasan natin yun. Kasi ako yun eh, yung parang sabi ko kasi dati, kapag nag-join ako dito, parang okay lang kasi from Qatar po ako 7 years. Pero ang ginawa ko po kasi, dati, 2 years pa ako naka-join, pero hindi ko po siya binorkout kasi hindi ko po siya naiintindihan. Until that na umuwi po ako ng Pilipinas. Kaya doon ko po siya na full-time. So dito, no, yes, mentor attitude. Kailangan mong maniwala lagi sa mentor mo. Diba? Sabihin mo nga, i-type mo, no, I love my mentors. Ayan, para makapag, ano tayo, makapag, yung conversation natin, no, yun, yung relationship dito sa Zoom, maano ka, yung, meron tayong makuha na kung ano ba yung yes mentor attitude. Marami po yung ibig sabihin. Kasi it's all about obedience kung paano ka susunod sa mentor mo. Tama po? Kailangan mo na yung bang, alam mo yun, pag may sinabi si mentor, kailangan mong mag-yes ka lang lagi. Nung sinabi sa akin ni mentor Mark na kailangan ko daw pong mag-mentor, ay magsalita, para na akong lulubog sa lupa. Parang hindi ko kaya talaga, sabi ko, hindi ko kaya, sabi ng Lord, you can do di ba, you can do anything through Christ who give you strength. Sino ba na bibigay sa'yo ng strength? Okay, Lord, gagawin ko po to. No, iisipin ko na lang po na wala nakatingin sa akin kasi nahihiya talaga ako. Ayun. Yes, mentor attitude talaga, no? You develop your obedience heart. Hindi lang pag may sinabi talaga si mentor sa atin, no? Yes, mentor, pero in your heart, no mentor. Ayokong gawin. Kasi, alam nyo po, mapalad po tayo kasi may mga mentors po nagsasabi sa atin, nag-guide. Alam nyo po, nung umuwi akong Pilipinas, natandaan ko yung yes, mentor attitude. Tinuruan talaga ako ng Lord step by step. Alam nyo yung pagpapackaging po ng mga barley? Sumakit talaga yung kamay ko doon. Pero tinitingnan ko sila Mentor Nelson, sila Mentor Mark, sila Mentor Naomi. Sabi ko, one day, Lord, matututunan ko talaga to. Yes, mentor attitude. Kasi lahat, alam na natin, okay, top mentors yan. Pero behind the scene, meron po silang mga pinagdadaanan. Kaya doon ko po naintindihan na kailangan natin sumunod. Ayan.
So dito personal ulit, development, GLLA. Lagi po natin naririnig po ito, 'di ba? Alam niyo po ba sa school, bigyan ko po yun ng sample, no? Naisip ko po kanina habang nag-study ako, inaaral ko siya. With all my heart talaga, sabi ko. Sa school, GMRC yan, 'di ba? Pag pumasok ka sa school, GMRC, kailangan ah, may good manner and right conduct. Yun po yung mga binibigay po sa school para tayo ay matuto, para po tayo ay mayroon po tayong attitude. Dito po sa company na sa I Am Worldwide, meron po tayong GLLA. Ito yung pinaka gusto ko. Bakit? Kasi po, good learning, listening, lecturing attitude. Alam nyo po dito, no? Ang gustong-gusto kong base dito is listening and yung attitude po natin. Bakit? If you know how to listen, yung attitude mo okay. If you know how to listen, yung character mo okay sa business, di ba? If you know how to listen, your mentor, yung lahat ng lecture, alam nyo ma-absorb ng character mo yun kasi hindi natin alam kung anong gagawin. Kahit ako hindi ko po alam, ang lawak pa ng gusto kong maintindihan, ang lawak pa ng mga bagay na gusto kong maranasan. Kasi I observe, no, gusto ko talagang mag-training. Pero po dito sa Montalban, 4 to 3 hours po yung biyahe. Papunta po ng Ortigas. 'Di ba? Sabi ko nung una, kung nasa comfort zone lang ako, do I think I will learn? Do I think makakapakinig ako ng training? Do I think may lecture na papasok sa akin? Tingin mo sa sarili mo, magbabago yung attitude mo. Kasi alam niyo po sa comfort zone, no, natutunan ko rin talaga sa mga mentor. Ang comfort zone ay wala kang matututunan dyan. Pero pag nahihirapan ka, you will grow. Yan. Next is personal development ulit, no? Learn and share the fastest way that you learn and share the fastest way you can. Bakit po? Bakit yun yung tinuro sa atin ng mga mentor natin? No? Kasi kailangan, alam nyo po, yung, yung mabilis kang matuto. And then, dapat, hindi lang tayo natuto, no? Ang pinaka bottom line dito, alam nyo po yung uh, kung ano yung ina-apply mo dun sa natututunan mo. Ina-apply mo sa sarili mo, ina-apply mo kung ano yung gagawin mo sa buhay, sa business na ito. Kasi, natututunan mo siya ng mabilis and then, habang natututunan mo siya, gusto siya ng puso mo. Kasi pag hindi gusto ng puso mo yung ginagawa mo, hindi ka dun masaya. Maraming, maraming nang sa, sa industry na ganito, no, na nawawala talaga. Kahit isa ako doon kasi hindi ko talaga naiintindihan kung ano yung business na to. Pero pala, yung business na to para siyang school na kailangan mo siyang aralin ng paulit-ulit para matuto ka sa manual. Kasi manual is a basic and direction instruction siya. Power of now, ayan. Isulat din dapat natin, yung power of now, no, halimbawa may naisip ka, may dapat kang gagawin. Kasi si God is a vision God. Yung parang, alam nyo po, kapag marami pumapasok na download sa isip natin, sulat mo agad yon. Kasi natutunan ko rin dito na 'di ba, isi-save mo yung mga notes na natututunan mo dito as a manual, as a business woman, businessman, i-save mo dapat. Kasi may mga idea na pinaplant sa'yo si Lord na ito yung gagawin mo sa group mo. Ako po, no, I talking to myself, hindi pa po ako nakapag-build ng group. Pero lagi ko po yun inaano na magagawa ko din. Kasi you cannot build your group kung hindi build yung sarili mo. Tama? You cannot build anyone else kung ikaw mismo hindi ka pa-build. So, yun talaga yung prayer ko. Pero, may mga napapa-join ako. I think andito po sila, no? Inaano ko yung sarili ko na kailangan ko matutunan kasi 2 months ko pa lang siyang ginagawa, yung I Am Worldwide. So, alam nyo po, yung nangyari po sa atin dito, no, sa personal development, lagi po nating sabihin sa sarili natin na natututo tayo, ina-apply. And sabi nga dito, when you save the notes, kasi ink is better than think. Wag lang natin kasi iisip natin para yung store, napupuno po siya. Pag napupuno siya, nakakalimutan po natin yung mga iniisip po natin. Tama po. Ayan, wait lang po. Medyo mainit na. Ayan. So, sabi po dito, no, na yung IBP trainings din po natin, kailangan natututunan po natin yung mentor. Yun nga, narinig ko din, no, yung basahin po natin yung Law of Leverage book. Kasi dito po sa networking talaga, no, yung, alam nyo po, nakaka-bless kasi may company dito po tayo sa company ng I Am Worldwide.
nandun yung natututo po talaga tayo sa mga mentors natin. And then ito po, no, be active on your group chat and company activities. Bakit po? Kasi kapag po tayo naging leader na, titingnan din po tayo ng mga downlines natin. Tama? Pag tinitingnan po tayo nila, kung ano yung ginagawa po natin, maa-adapt po nila yon. Mabibuild, kung ano yung nabibuild mo sa sarili mo, mapapasa mo rin yon. Kung masipag ka, masipag din yung mga downlines mo. Kung hindi din po natin, kumbaga, hindi natin ginagawa yung business, wala din po tayong mabibuild na ano na anong tawag dito, mabibuild na group. Kasi each of us, sarili natin to eh. Ano po natin to? Business talaga, naririnig ko sa training, no? Your personal business, ikaw mismo yan. Ikaw yung gagawa niyan, walang ibang gagawa niyan. So, sabi dito, no, na meron akong inaral nga dito na ano, na sinulat ko na kung if you believe na gusto mo magka-build ng team, yung long term talaga, no, yung long term na team, yung alam mo yung mga maliliit na bagay na ginagawa mo sa team, yung mga maliliit na bagay na pinoproduce mo sa sarili mo, ikaw magbe-benefits nun and then pababa. Kasi natuto ka na mag-active, natuto ka na gawin yung ganong bagay. Kasi po ako, no, so sobrang layo po ng Montalban, Rizal hanggang sa Ortigas. Nag-enjoy po talaga ako. Pag hindi ako pupunta sa office, parang malungkot yung buhay ko. Ayan. So talagang, ano siya, hindi siya madali. Kasi kung alam niyo po yung pinaprocess ka ng Lord, ipaprocess ka niya the way na gusto ni Lord, hindi yung way na gusto mo. Kasi pag gusto mo, wasak agad yung foundation ng team, di ba? Kaya natutuwa din ako kasi sabi ko, yung 2 months na yon, tinatanim ko sa isip ko lahat ng mga nakikita ko, natututunan ko, lahat ng bagay na naririnig ko, nag-inano ko yung sa sarili ko. Kaya kapag ready ka na, may ipapasok na sa'yo si Lord na mga tao na kaya mo siyang i-handle. Kasi, kung sa sarili nga natin, no, hindi natin kaya talagang i-handle. Lagi kung sinasabi sa sarili ko, Lord, if I cannot handle these things, wag na lang po. Kasi sayang yung blessings ng Lord. Kasi yung mga tao dito sa networking, no, sa atin, blessings po sila. Lahat po ng mentors dito, blessings yan kasi they have heart to manage, they have heart to lead. Mahirap pong mag-lead ng ano, kasi nakita po kay Mother yan, si Mother Naomi, kasi everyday pupunta ako sa kanila. So, lagi ako nag-observe, lagi ko tinitingnan kung ano yung dapat ko matutunan kay Mentor Nelson. Ayan, lagi niya ako tinuturuan, tinutulungan. Kaya thank you po talaga dun sa mga mentors. Lahat po tayo dito. Ayan, so what to do next, no? Dito, the importance of setting goals. Bakit kailangan natin magka-goals do? Alam niyo po, ito yung sinabi ko sa inyo, di ba? Yung manual is direction siya. Manual is instruction. Ito na yon. Bakit kailangan mo after you do this business, may direction ka na gagawin? Bakit? It give you excitement every day. Kapag hindi ka masaya sa ginagawa mo, you'll never be happy. Tama? Kasi ako, sabi ko, networking yan eh. Paano ko maging masaya? Hindi ako marunong dyan. Yung tao-tao, ganun-ganun. Ang hirap mag-invite. Pero hindi. Kasi yung business pa lang natin, yung I am amazing for organic barley, grabe. Nakalagay dito yung motivate, inspire, and downlines to do the same. Barley, barley lang. Sabi nila, power! Lagi nila sinasabi. Lagi sinasabi, oh, nandiyan na si Madam Barley. Lagi ako inaasar ng mga ano, yung mga ka-churchmate ko, inaasar. Para bang nandun yung parang may mga parang minsan nabubuli ako, dyan na si Madam Barley, andyan ganun. Pero nakakatuwa kasi nakikilala ka. So you have may setting goals ka kasi may direction ka, excited ka every day, namomotivate ka every day, at na-inspire mo din yung downline mo. Next, first set of your goals upon joining. Number 1, make sure that you are executive account holder. So, congratulations po sa lahat ng mga executive holder po dito, no? Sobrang dami po ng benefits, lalo na yung Jade package. Pero as for me po, I'm proud na dito po ako nagsimula sa silver. So, may mga ginugol po ako, no, na every month magawa ko siya. Kahit nagsisimula pa lang po ko, inaano ko yung sarili ko, ini-enhance ko yung sarili ko to make sure that I'm learning about this business, no? Kasi yung goal mo talaga is mag-rank up ka eh. Ira-rank up mo yung account mo. Hindi lang ikaw nandyan. So may mga way, pay rank, 'yon. Yun nga i-upgrade mo 'yon. So yung goal ko talaga is step by step magawa ko siya. Lahat naman dito may gino-goal
2024 na at matatapos na po tayo. Kasi sabi ko nga sa sarili ko, this is the final vow, the final month ng 2023. Ayan, lahat po tayo, no, maraming naranasan ng 2023. Alam natin na merong mga nag-hit dito, lahat po ng mga ng mentors dito, meron po tayong binivisualize. Kahit ako sa maliit pa lang ako nagsisimula, pero I do believe na one day may gagawin si Lord para mas matutunan ko pa yung pag-rank up ng mga itong mga goals na gagawin natin. Next, be set goals upon joining. Be a mover. Kapag bago pa lang tayo, no? So, thank you kay Lord kasi may left and right na ako. Nakalagay doon. Mover ka na, no? So, lahat naman po tayo, alam natin kung ano yung mga nire-refer po natin. For example nga, 'di ba, sa silver, kailangan mo mag-give me 5. Ayan, sobrang blessed ako kasi meron ako isang silver. So, dinideclare ko talaga kay Lord na magkaroon ako ng give me 5. And congratulations po sa mga nag-hit po, nakaka-hit na po ng Just for You and Give Me 5. Ayan, maging mover po tayo, no? Ano natin sa isip natin na maging mover po yung account natin. Next, first set of goals upon joining. Be a mover maker. Ayan, help your DRs to be a mover. So dito tulungan po tayo, no? Tutulungan natin yung iba. Sabi nga dun sa training, tutulungan mo yung iba, hindi peperahan. Ayan, lagi pong nasa isip natin. Kahit po sa mga product, no? Marami din po ako mga product na nakalabas pa kasi marami tayong tinutulungan. So, habang tumutulong ka, tutulungan ka rin talaga ng Lord kasi nakikita niya yung puso mo. So, itong gold, alam natin sa gold, no, we need 4 para magkaroon po ng Just for You. Ayan, so pababa na siya. Kaya kailangan pag may DR din tayo, hindi doon magtatapos. Kailangan sila din mismo ma-push kasi lahat tayo dito kikita. Hindi lang si mentor. Kasi iniisip ng iba, networking yan, sa taas lang yan. Parang ganun yung isip ko dati. Pero in this industry, hindi. Ang dami ko nakita na yung heart talaga is humble. Humble yung heart, tumutulong talaga. Kasi yun yung naranasan ko po. Kahit hindi ko po alam paano mag-speak, but I speak about my experience. First set of goals, no, upon joining, yung third, direct referral. Ayan, dyan na po magsisimula yung infinity bonus. Alam nyo po, dito sa company, meron tayong 13 ways or 14 ways to earning. Hindi ko pa siya memorize, pero paulit-ulit ko siyang inano sa isip ko na hindi lang pala pag nag-join ka dito, nalaman mo yung manual, ang dami pong kitaan na pwede. Kaya ngayong iba, naririnig ko po sila na nababaliw na po sila sa I Am All White. At isa po ako doon. Ayun, pero habang ginagawa ko po yun with the guidance of our Lord Jesus Christ, na habang ginagawa natin to, no, nakakapag-DR tayo, yun nga yung infinity bonus na marireceive po natin. Pero ang ano ko lang po dito, no, habang meron tayong ginagawa sa business, kumikita po tayo ng more na pera, pero lagi din po natin isipin na lagi tayo magtulungan. Ayan, tulungan po natin. Ito yung fourth, direct referral naman, to hit your first many Just for You bonus. Alam po natin to, yung kapag nakaapat ka na, okay, bibigyan ka po ng company ng Just for You bonus. And no time frame po ito. And paulit-ulit po siya. Pag nakaapat ka, bibigyan ka ni company. Kasi kung sa company nga natin, sa iba, no, ako 7 years. Hindi po ako 7 years 7 years ako sa Qatar, 2 years po ako sa Saudi. Or 9 years almost DH ako sa bahay. Marami, shout out po sa lahat ng mga DH po dito and ingatan po kayo ng Lord. Ayan. So, dito sa company, marami pong bonus na ibinibigay. Kasi, kung masipag ka, bibigyan ka ng company. Sa company, sabi na pag masipag pa, sino ba ngayon, December na ngayon, marami na namang magbibigay na naman ng mga boss. Pero sa company po natin, grabe yung kitaan. Ayan. So dito, first set of goals upon joining. Sino na po dito yung maraming mga DR? Ayun. Type 1 po, ayan. Non-stop DR and mentoring. Bakit po? Nakalagay po dito na quantity first before quality. Magparami po tayo kasi alam nyo po, para siyang yung sinasala mo siya. Kasi hindi naman lahat talaga nagiging active. Kaya kailangan paramihin mo yung mga DR mo. I-share mo yung product, i-share mo yung knowledge mo, i-share mo yung mga yung company natin kasi our company is giving hope
for everyone, lahat po. Kasi alam naman natin, everyone, we have dreams, we have goals, we have everything sa lahat. Kaya pag sinare natin, quantity na po to. Ayan, so, alam nyo po, after quantity, lalabas na yung quality dun eh. Kasi hindi pa pwede na may quality, isa lang yung kakausapin natin every day. Tapos ayun, parang na-depress ka na. So, natutunan ko rin dito ma-reject. Nung na-reject ako, dahil ang dami ko pong sinulat, reject lahat yung 50. First 50, reject. Ayoko na. Sabi ko, Lord, ayoko na. Sabi ni mentor yung Naomi, tinawanan niya ako that time. Sabi ko, ano nangyari, Lord? Ba't niya ako tinatawanan? Sabi niya, kulang pa ng 900 kasi 1,000 dapat. So, time na yon umiyak ako. Tapos sabi ko, binalik ko na lang yung luha ko. Kasi sabi ko, it's a normal to na ma-reject ka. Bakit ginagawa mo yung business? Ayan, number 7 po. Ayan, doon tayo sa Hit Sapphire. So, congratulations po sa mga Sapphire and I am next for that. Ayan, so, i-hit po natin yan. Alam ko na marami po talaga nag-hit. Next is Hit Team and Company Incentives. Ayan, nakaka-bless po si Mother, no? Kasi marami po tayo mga incentives sa company, sa group incentives. Ayan, lalo na ngayon, mag-Christmas na. So, ang dami po natin magiging friends dito sa company. Ayan, next, do's and don'ts. Dito naman tayo. Inviting. Long-term goal is to build your solid team. Invite to 2 to 4 close friend. Ayan, everyday po, ito po yung ating basic. Mag-invite, na mag-invite, na mag-invite. And then dito nakalagay, focus on inviting within your warm network. Siyempre, yung warm network, kakilala mo na, nagtatrust ka na, establish na yung relationship nyo, yun yung uunahin natin. Pero, i-share ko lang, yung mga warm ko, yun pa yung nag-reject sa akin. Pero tuloy ang laban. Sabi mo sa sarili mo, tuloy ang laban. Ayan. Inviting. May mga different approach po, ano? Number 1, business owner approach. Number 2, product or health approach. Number 3, employee approach. And then next is third party approach. Ayan. Ito naman sa business owner, no? Ano natin yung scenario? Para alam natin kung paano makipag-relationship sa kanila. Makipag-usap. Ayan. Number 1, bro, familiar ka na ba sa I Am Worldwide? Sample, may kausap ka, no? Ito ay business, mga business owner, may mga alam na nila may business. So, ganito yung mga tricks or mga techniques na gagawin. Di sabi na, ano yun? Di sasabihin mo naman, yung nasa Itbulaga, yung ine-endorse nila money, sabi, hindi pa, anong meron? And then, sabi dito, hindi pa anong meron. And then, okay, actually, nakita ko lang din to sa internet. Nagka-interest ako. Kasi maganda ang kitaan. Kamusta bro? Di yun, sasabihin mo. And then isi-show mo yung mga pictures, no? Yung mga ambassadors, yung may mga credibility, dun sa Itbulaga na yun. Ganun yung pag-approach sa business, no? Dito naman sa number 2 scenario, no? Sasabihin, it's a networking. Tapos sasabihin mo naman yes, pero iba ito. Yes, pero iba to sa iba. Hindi ito yung usual na partner namin. Ito yung usual na partner namin sila Heart and Money and Isko, etc. Yon. Isasabihin natin yung mga brand ambassador natin. Number 3 sa scenario sa business owner approach. Bro, kamusta? Okay naman bro, ikaw ba? Sabihin mo naman, okay bro. Ito, nag-adjust sa pandemic. Actually, bro, kaya ako nagpa-message sa'yo kasi baka lang naman may interest ka. Nagdadalawang isip nga ako kasi baka hindi mo naman kailangan. Kaso makatulong siya, makakatulong din siya sa'yo. Ano ba 'yon? Sabi ng prospect mo, no. Then, isi-send mo na yung mga picture, yung credibility, yung mga brand ambassador. Ayun, ganun mag-approach sa business approach. Kasi po, dito ko rin natutunan, kaya din siguro, maraming mga failed na, yung sa 50 first 50 na ano ko, no, na-reject ako. Ang dami kong pinagsasabi. Kaya pala, dapat kang meron kang mga lines na ginagawa. Kasi sabi nga ni Mentor TJ, hindi mo naman kailangan i-push yung business natin sa mga ayaw. Ayun, doon ko po natutunan yan. Number 2, be straight to the point. Ito, marami pong mga nakakilala sa yung I Am Amazing Pure Organic Barley natin, no? Dahil po sa product. Sample, ikaw, sis, familiar ka na ba sa barley? Prospect mo naman, sasabihin, hindi pa sis, ano yun? Sasabihin mo,
Okay sis, yung iniinom nila Piolo, Pascual, and Heart, kamusta sis? And then build conversation, always end up with a question. Be product of your own product. Kailangan ikaw mismo gumagamit ka ng I am amazing for organic barley. Bakit? Each of everyone, we have testimony to fight for that. Bakit? Kasi ako mismo gumagamit ng barley. Ganun din po yung mama ko. So be the product of own product. Hindi ka pwede nagbebenta ka tapos hindi mo naman iniinom. Share the testimony about amazing product. Ayan, may mga testimony tayo, no? Kahit ako, yung pa ako, kasi sa 7 years, doon sa abroad, kailangan mong nakatayo lang, bawal ka umupo, kasi kailangan mo mag-work na mag-work. Masakit yung pa ako. So, yun yung palagi kong iniinom talaga yung barley. Kaya sobrang okay siya gamitin. Sobrang gumaling talaga yung pa ako. So, sobrang maghapon kang nakatayo at di ka makaupo. So may mga testimony tayo lahat, pinagaling ni Barley. Ginamit po yan ng Diyos. Kaya ang ganda po talaga gamitin. Ganyan yung pag-approach po, no? And then share the picture and videos of Heart Piolo and Maritoni. Dahil isa po yan sa magpapatunay na sila po ang ating brand ambassador. Ayan po. Sa product health approach. Ito naman, mga employee naman tayo. Gamitin mo yung racket na or extra income. So ito, if you offer business, some would think gastos yan. Parang ganun, sasabihin, ang mahal ng barley. Sasabihin, bro, may sasabihin mo, no, may bago akong racket ngayon. May bago lang akong pinagkakabalahan ngayon. Maganda siya. May nakita akong pagkakakitaan, naghahanap ako ng mga kasama. May mga bago akong racket ngayon, online lang siya pero sobrang simple. Baka gusto mo i-check. Wala namang mawawala, sayang din. So, no to kidnap approach, case to case basis. Kapag iano mo sila, i-curious mo sila. Hindi mo sila, naka-join ka na. Hala, sige. Kasi gano'n yung ginagawa ko. Lahat na binessage ko na, parang pinasahan ko pa ng barley. Mali po yun. Kailangan, meron pala siyang step by step na gagawin para makapasok ka. Kasi meron sa IAM5, di ba? Meron yung form na ginagamit. Meron titingnan mo kung warm or cold market siya. Titingnan mo kung business approach siya, employee approach. Kasi iba-iba yung isip ng tao, mga mens. Kaya ako, pag natutunan ko sa loob ng 2 buwan, kapag nag-a-approach ako, tinitingnan ko kung anong level yung kausap mo para alam mong pumasok sa isip niya. Makakapag-build ka sa kanya ng curiosity. Ito yung sinasabi dito sa employee approach. Third-party approach naman, use racket or extra income din. Sis bro, may bago akong racket ngayon. Baka lang may kakilala ka naghahanap ng pagkakakitaan. Sabihin mo lang ha, bro, may online business kasi ako ngayon. Habang nasa work ako, nasa bahay, pwede mo gawin. Baka lang may kakilala ka lang naghahanap ng opportunity ngayon. Bro, pwede mo ako i-refer. Salamat. Kasi yung tao ayaw niya na binibentahan at dinedirect siya. Bakit? Kapag nag-approach ka ng ganito, isipin niya, bakit kaya siya ganun? Andito naman ako. Bakit kaya kailangan maghanap siya? Doon nakakapag-build ka ng curiosity at hindi niya alam, siya mismo yung kinakausap mo. Kasama din yan sa mga techniques na ginagawa natin. Paano mag-approach everyday sa mga kinakausap po natin. Ayan, scheduling. Ito na po yung scheduling, at least 1 to 2 days. Lahat naman po tayo may mga prospect. Yan, may mga prospect, tama po. Ayan, pag may prospect po tayo, kapag gusto natin ni IBP, kailangan talaga may planning na kausapin, kung ano po yung venue, dates, i-confirm po natin yon. Wag po tayo, dati kasi ako, ugali ko din, may mentors ako. Mens, pa IBP naman, ganyan. Parang kailangan mong i-hurry si Mens, hindi pala ganun. Kailangan ikaw mismo na DR, kung pagka meron ka na rin mga leaders, kailangan i-schedule mo 1 to 2 days. Ayan, ganyan po yun, no, para matuto po tayo everyday paano po gawin yung business. Ito naman po yung official schedules. No, our official IBP and trainings. Ayan, may mga trainings po tayo, no, Monday to Saturday po, dito po sa May Ortigas. Ayan, lagi pong lagi po natin isipin. Sa business po kailangan natin ng wisdom, knowledge, understanding. Kasi kahit ako, wala po akong alam, hindi ko linya yan, ayokong gawin to. Pero dahil gusto ko po tumulong sa tao through Amazing for Organic Barley, nagagawa ko siya with all my heart na masaya ako. Sabi nga nung ka-churchmates ko po, no, hindi ko kaya yung ginagawa nyo.
hindi ko kaya yung ginagawa. Pero sabi ko, it's all about heart na makatulong. Kaya sabihin mo sa sarili mo, I am blessed that I am here. Type mo yan sa sarili mo. I am blessed, nandito ako sa I am worldwide. If you have heart na matuto, train ka, matitrain ka, mai-equip ka, step by step yan. Ayan, may presentation, nakikinig tayo, natututo po tayo, na-apply sa sarili, and sinishare sa iba. Ayan, invite a neutral ground. Example po, no, sa lahat po ng mga mentors po natin, lahat po tayo dito, no. Ako kasi, nakita po yung kala mentor Naomi, ganito talaga yung ginagawa nila. Yung prospect noon na mag-e-effort ka, pag may prospect ka, dadalhin mo siya sa coffee shop. Kasi doon may mga business man. Marami po doon nagtitrain. Maraming mga nagmi-meeting. Yung location, yung kung saan po. Ito yung isa din sa good approaching natin. Ano, pag meron tayong mga prospect. Dadalhin po natin sila sa place na pwede silang makausap. Pag okay na po sila, wag po natin silang ihari-hari kasi baka mawala po sila. And never prospect home or alam nyo, may mga way naman eh. Kumbaga, wag mo lang kakausapin yung prospect mo dun sa madidistract siya. Yung distraction type, yung comfort zone niya. Dalhin mo siya kung saan pwede kayong mag-usap. Pwede kayong pwede mo siyang ma-invite to the place na in a peaceful place, pwede mo siyang kausapin. Kasi pag sa bahay, ang daming distraction talaga niyan. Ayan, restaurant, case-to-case basis, di ba? It's all about case lang naman, kung ano yung kakayahan natin dalhin yung prospect natin. Discuss only after a meal. Ayan, tsaka mo na siya i-discuss after kumain and not before meal since the client will be thinking about food although is the discussion. Ayon, dapat ganun kailangan talaga matreat natin kung yung mga client natin ng kasama talaga. Nakita ko talaga yon kala Mentor Nelson. Kaya thank you talaga kasi nakakakuha ako ng mga uh, good approaching po. Ayan. Next. ABC rule. T-up. Ayan. T-up, no? Kiss. Keep it short and simple. Simple lang. Example. Alam mo ba yung mga dinidiscuss ni Mentor, example si Mentor Marlon, no? Si Mentor Naomi na lang. Okay. How many years na sa company, no? Pero kumikita na siya ng milyon. Ang kinikita ni Mentor Naomi ngayon, lagi ko nakikita sa kanya, every Friday na magkakuha ng check, 100,000 per week pataas. Grabe, no? Sabi mo sa sarili mo yon, type, I am next. Diba? Yun, yung parang ito yung natin, no? Once mentor arrived, introduce him and prospect right away. Kasi ito yun nakuha ko din tong na to. Ganitong paano ba? Tricks. Kasi meron akong client na first DR ko ng silver. Dapat lang siya, copper. Sinabi ko sa kanya, inintroduce ko sila Mentor Nelson, sila Mentor Naomi that time na ganito yung kinikita nila. Kasi para ma-build din sila, no? Para ma-curious din yung client natin. So dito, ma'am, siya nga po pala yung kinukwento ko sa'yo. Kasi kikwento natin yung mga mentors natin kasi sila yung may results, resultado na. At doon tayo papunta. Amen? Ayan, doon tayo papunta. So, dito, no, yung pag-introduce natin, hindi siya script but in reality. Reality siya nangyayari. Totoo po siya. Kasi ako mismo nakakakita, totoo po talaga. Na hala, kumikita pala talaga sila ng ganyan. Yes po. Pero, habang kinikita po nila yon, hindi po, alam natin na yung kinikita natin ay pinaghihirapan din po natin. Ayan. So, dito, do it in the front of your mentors. It will sound scripted. Ayan, tee up and prospect in front of your mentors. Ayan, yung mga hindi natin dapat gawin na mga tricks sa pag meron na tayong mga prospect. Next, presentation. Set up home office, turn your camera. Ayan, kung meron po tayo sa Zoom, no? Mag-turn on po tayo ng camera sa mga pwede po, sa mga kaya po, and always mute your mic. Ayan, para pag may nagsasalita, hindi po nade-distract, hindi po siya nawawala sa focus. Be active on chat when the speaker asks and answer and agree. Bakit mahalaga po yung conversation sa Zoom? Lalo na nandito po tayo. Nakikinig po tayo and sobrang blessed po tayo. Nakalagay po dito, listen and focus, use the power of nodding. So, tayo po habang nakikinig ng mentoring, tayo rin, kasi ako nung nakikinig lang din ako
Tapos darating sa point na ito na nag-i-speak na ako. So, lahat ng natutunan ko, kinarga, dinownload, na-apply, ito na yon. Na sabi ko, Lord, kaya ko pala. Sabi mo, kaya ko. Ayan. So, next, wag humiga at kung ano-anong ginagawa. Ayan. Bakit? Pag humihiga ka, antukin ka, mens. Don't eat during the presentation. Next, don't leave during the presentation. Don't use your phone while your mentor is presenting. Don't ask question while your mentor is presenting. Yon. Ito yung mga bagay na mga karakter natin na dapat din natin gawin at kailangan natin gawin para yung manual, yung direction, instruction, magawa po natin. Ay, bawal pala to. Kailangan pala to. May mga way tayo natatama tayo. Tama? Di ba right? Right po. Ayan, closing naman tayo, no? Critical part talaga. Teamwork. Ayan, sa closing, no, may mga teamwork po talaga, naranasan ko rin to. Yung teamwork talaga. Paano mo ma-close yung client mo? Be confident. Walang maniniwala sa taong walang tiwala sa kanyang ginagawa. Tama, di ba? True. Ayun, i-type mo nga, tama yun, mens. Ayun. You have the key to get their dreams. Ayun. Alam nyo po, pag may kausap po tayong mga client, ino-open din po natin yung pangarap nila sa buhay. Kasi alam nyo po ba, wala namang empleyado na yumaman eh. Alam nyo po yung naririnig kasi 9 years po ako sa abroad. At pag uwi ko, yumaman po talaga ako sa resibo. Yumaman ako sa mga, yung mga umutang, hindi nagbayad. Thank you, Lord. Okay, next. Let them feel is nothing lose and something to gain. Something to gain in this business. Tama? Kung may client po tayo, lagi po natin iisipin. Pag meron na po tayong mga DR, mga downlines, lahat po ng ginagawa natin, makikita po nila yung pababa. So, no pain, no gain. Lahat po tayo may nahihirapan na pressure, pero meron po tayong na-achieve. Ito, tutulungan versus peperahan mindset. 'Di ba? Pag tayo, ay kailangan kong gawin 'to. Kailangan ko maghabol ng incentives, kailangan ko ganito. Minsan lumalabas na yung peperahan natin sila. Wag. Alam niyo po ba nakikita ng Lord yung puso natin? If we want to really bless others. Kasi the Lord send you sa tao na um, na alam ng Diyos na alagaan mo 'yon bilang isang leader mo. Kasi naranasan ko siya eh. Talagang lumalabas na yung mga ano ngayon, yung mga nag-active pa isa-isa, dalawa. Tutulungan mo sila. Hindi mo sila okay, ang tingin mo sa kanila Jade eh. Ano ba ganun yung sa training? O Jade to, isa na lang, just for you na ako, parang ganun. So, alam nyo, yung mindset na ganun, hindi tayo be-bless ng Lord. This world is created all for God. Sa Kanya to lahat. So, kung may prayer ka na mag-hit ka, isipin mo munang tumulong. Hindi mo siya isipin, peperahan mo siya. Tama? Ayan. Main goals natin. On the spot, di ba? Huwag pakawalan. It's never now or never. It's now or never. Siyempre, may mga closing talaga yan na tips. Don't let your mentor close it alone. Or she will already seem pushy. Huwag mo talagang hayaan si mentor. Kailangan matutunan natin talaga no, na mag-close deal. Assure the prospect that income is guaranteed. Income will depend on the effort. Refer first before joining. Ayun, wag ganon. Kailangan join ka muna bago ka mag-refer. So maganda po yun kasi business mo to. Ayan. So closing tips, cut off. Ito ganitong scenario. Monday, kasi Tuesday yung Monday yung cut-off natin, no? So, yung Tuesday is clicking. First goal is ROI. Narinig ko to, no? Dati hindi ko maintindihan. Ano ba yung ROI? Return of investment. Pag nag-join ka dito sa company natin, meron po tayong makukuhang product. Product is per Amazing Barley. Any product po. Pero, best deal talaga natin, no? Ang pinaka best na product is yung pure organic barley. Diba? Nag-join ka, binalik sa'yo yung product. Lugi, hindi. So, sabi dito, sir, pwede ka na mag-refer agad kapag dating na ng cut-off para may income ka na. So, maganda, mapa-join mo talaga siya. Kasi, sasabihin mo, may mga cut-off tayo talaga eh, para pumasok din yung account niya. Slot reservation, sir, pwede tayo mag-reserve ng slot para ikaw yung mauna kung susunod na mare-refer ko, under mo na. So, ganon. Ganon yung closing tips, no? Then, pwede rin tayong credit card or PayPal. Ayan. Meron po tayo ditong one account policy. Kasi dito po sa company natin, dati kasi meron akong naranasan na more account para more ano ba yung tawag doon? More
magmo-more yung ano mo, income mo. Dito, one account policy lang. Kung ano yung account na pumasok sa'yo, dapat isipin, kung ako lang talaga, ay, yung talaga Jade VIP package. Pero, may ano yon may process talaga. Pero, para po sa mga iaano natin, no, dapat yung, ano na talaga, account na, yung kaya po nila. Kasi one account policy, pwede naman po tayo mag-pay rank. Next, one leg closing, possibility of spillover. Ayun yung mga spillover sa baba, no? Yung abono, case to case, if someone really eager and potential close friend, trusted people, reminder, promise only what you can deliver and deliver more than you promise. Ayan, huwag po tayo magsisinungaling sa business natin, no? Dahil sa business po natin, dito, hindi po tayo tinuruan magsinungaling kung ano lang yung gagawin natin, kung ano lang dapat ma-deliver natin na word or any, ano yan, kwento. Yun lang. Huwag tayong mangangako, ganito, ganyan. Kasi nakikita rin po yan ng mga client natin at mga napapa-join po natin. Encoding and spillover. Ask your mentor how to encode ASAP. Ayan. Ito rin, natutunan ko rin to step by step. Paano mag-encode, paano mag-ano. Kaya, thank you talaga sa lahat ng mentors ko. No? Next, encoding should be extreme left and right. Meron po tayong left and right na pag nag-encode po tayo, kailangan meron sa kaliwa, meron sa kanan para po mag-match po siya. First, direct encoding should be the spillover. Ayan. Second, direct encoding on the other side. Left and right po siya, no? Spillovers are your responsibility, not just the bonus. Help them. Ayan. Kapag tayo nakakuha ng DR na left and right, so itong left and right, kailangan mo siyang i-help. Kasi sa business, hindi siya parang ano naintindihan ko rin, it's all about duplication. Kailangan nagduduplicate ka, kailangan natututo, kailangan natututo din yung downlines mo. Tama? Kasi para sila din, kikita din sila. Lahat tayo kikita dito. Lahat tayo leaders dito. Lahat tayo, product natin to. Okay, connect and communicate. 2C, no? Okay, ito yung gusto ko din. Kapag may DR na tayo, may guidance na tayo, may guidelines, no? Nakakonect tayo lahat sa DRs natin. Kaya nakaka-bless, alam nyo, sobrang nakita ko yung example. Bakit? Si Mentor Naomi, napakadami po niyang, napakalaki po ng organization niya. Pero alam nyo po ba, ako yung pinaka lang dun sa baba, pero napapansin niya pa rin ako. Tinuturuan niya pa rin ako. Tinutulungan niya pa rin ako kahit busy na siya, kahit makulit ako. Mentor Nelson, kahit hindi niya ako ka-group, tinutulungan niya pa rin ako. Bakit? Communication and connection. Lahat dito tulungan. Hindi porket hindi mo siya ka-team, hindi mo siya tutulungan. Yun talaga yung ano ko. And thank you din talaga kay Mentor Gino. Sobrang tinulungan niya ako sa ganito. Kasi first time ko po, na ibagsak to, hindi ko alam ang gagawin ko. But with the guidance of the Holy Spirit, I can speak. Yun, yung connection talaga sa mga DR natin kasi love din natin yun sa kanila. Next, just keep pushing and stay focused. Your hard work will pay off. Ayan, alam nyo po ba dito, hard work ha? Share ko, hard work. Alam nyo ba, ano mas mahirap? Maging OFW. Mas mahirap po maging OFW. Kasi doon hindi ka makakaupo. Alam nyo po, sobrang, kumbaga pag naging OFW ka, may mga manual ka din gagawin doon. Kailangan mo sumunod sa boss mo, kailangan ganito, kailangan ganyan, kahit tulog ka na, gigisingin ka, kailangan ganyan. Kasi hard work kailangan mong kitain yung 30,000 per month. Pero yung katawan mo naman, parang sinishake. Parang iiyak ka na sa sobrang sakit, sa sobrang hirap. And may mga ganong moment talaga. Lahat naman tayo dito, okay, shout out sa lahat ng mga OFW talaga. Love na love ko yung mga OFW kasi I am 9 years being OFW, no? Since 23 ako, now 33. So, ayun. Sobrang yung hard work, no? Mag-focus ka doon. Kasi dito kung kaya mong gawin yung manual, kaya mo din gawin yung iba. Kasi manual is a basic na kailangan mong gawin. Hindi pa talaga yung kapag ka nagawa mo na to, okay, go to another. Go to another. And then focus ka lang lagi. Kasi lahat tayo may dreams and goals. Lahat tayo, meron tayong gustong mangyari sa buhay natin. And these trainings, no, ibig sabihin, we're not just living na mabubuhay ka lang sa bills, mabubuhay ka sa ganito. Alam mo, kaya ka pumasok dito kasi merong ino-open si Lord sa'yo na pangarap. May ino-open sa'yo si Lord na kasi God is a supernatural God. He is a God. God is moving in our life na gusto ng Lord pagpalain ka niya kasi ang ganda ng kompra ng company, for I know the plans that I have for you.
for you, for you, for you. Di ba sabi ng Lord, para sa iyo. Kaya saluhin mo. Ang ganda ng plano ng Lord. Keep push, ano ka lang, focus sa ginagawa mo. Huwag ka ma-distract. Nandun yung hard work kasi kailangan yun. Yung hard work is about yun yung kumbaga requirements para matupad mo yung pangarap mo. Tapos na ako sa employment. Sabi ko nga, tapos na ako sa pagiging employee. Pinaghirapan ko din yun. Bakit dito? Transfer ko na lang, 'di ba? Yung paghihirapan ko, biyahe lang ako ng 4 hours to 4 hours to 3 hours sa ano every day. Okay lang kahit matulog ako sa bus, okay lang. Kahit doon pa katutulog pa ako. Sa pagiging OFW ko, hindi ako nakakatulog. Ayan, so may bayad daw lahat. Kaya sabi ni mentor, kapag si mentor si Nanay Naomi, kung nandyan siya nakikinig, sobrang thank you ako kasi pag umuwi ako dito, sobrang pagod ako pero lagi niyang sinasabi, nasan ka namin? Sa uwi ka na ba? Yes po, mother. Alauna na, alas 2 na ng madaling araw, pero go pa rin. Kasi sabi niya, every time nahihirapan tayo, may bayad yun. Pero hindi mo naman sinabi, Lord, mahirapan ako. Hindi. Hard work is all about you understand na kapag naranasan mo yung hirap, nai-stretch ka, natututo ka, hindi ka kaagad iiyak, hindi ka kaagad emotional, natututo kang lumaban kasi hardworking ka. Next is announcement. Ay, may announcement. Ito, no, sa mga ano, pwede tayo mag-pay ng credit cards kasi may nagtanong nga sa akin nakaraan. Ayun, pwede po tayo mag-pay sa credit card kung meron po tayong mga DR, no? Accepted po yan. Ayan. A straight payment installment plan. Ayan. So, dito, ayan, kay BPI ka to, no? And to God be all the glory and praise. Salamat po sa oras na ito, no, na sobrang na-bless ako, and to God be all the glory talaga kasi sa lahat po ng gagawin po natin, lagi everyday as a manual, paulit-ulit. And yun po yung matututunan po natin sa araw-araw na ginagawa yung business. Kasi it's all about your heart na by doing this business talaga ng I Am Worldwide. And to God be all the glory, no? Maraming salamat po. Thank you, Lord. Wow naman, napaka-inspiring at saka napaka-galing ng speaker natin. Thank you, Mentor Hana. Tsaka pabigay naman po ng 1,000,000 palakpak, pa-type naman po ng 1,000,000 palakpak. Ang galing po. Pa-type po ng 1,000,000. Thank you po talaga. Oh, ang dami, oh. Ang dami. Milyon-milyon po palakpak yan po. Mentor Hana, salamat din sa pag-share mo ng ano, hindi lang po sa product sa manual po na topic natin. Tsaka po sa mga natutunan, marami rin po kaming natututunan. Hindi lang sa yun nga, isa na yung hard work talaga. Talagang gagawin po talaga natin para po maging blessed at saka lalo na po sa ating company na hindi lang po natin ma-share sa iba, hindi tayo matutulungan ng company, ma-share natin sa iba at maging blessed tayo, in return magiging blessed po tayo dahil marami tayong natutulungan. Okay, thank you po, Mentor Hana. Tsaka po, ano po, mag-picture po muna tayo. Okay, Mens. Ano Ako po? na lang yung mag-picture. Ay, ikaw na lang po. Okay po, thank you po. Okay, kayo munang dalawa. B-sign na lang. At ready? 1, 2, 3. Ayan. And then speaker muna natin. Ang speaker muna natin. Okay, ready, Mens? Okay, ready? 1, 2, 3. Ayan, very good. Okay, ngayon, gallery view tayo kung sinong pwedeng magbukas. Pwedeng magbukas muna. Okay. Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan, second. Ready? Mayroon pang nakabukas ulit. Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan, back to you, Mens. Okay, thank you po. Thank you po sa pag-assist. Kung po may mga tanong po tayo, pwede na po magtanong. Sino po magtanong po sa speaker po natin? Unlimited po yung questions po na. Handang-handa po yung speaker natin. Sagutin po lahat ng ating mga katanungan. Sino po mag-ano po?
Baka po gusto po yung magtanong. Si Mentor Ruth kanina na notice ko naka-raise hand po siya kanina. Baka may question po sila. Mentor Ruth Bird. Okay Yan. po. As to unmute po natin siya. Okay po. Mentor Ruth. Opo. Ready na po kayo sa question niyo po. Pwede na po kayong magtanong po. Kasi medyo mahina po kasi yung signal ni Mentor Ruth po. Kanina pa po siya nag-message. Medyo mahina po yung signal niya po. As to unmute ko po ulit siya, no? Sige po. Ruth, Thank you Ruth. po. Ayun. May ano pa po. Sino po yung next na mag-question po? Mukhang busy ata siya. Yung Mentor Opo. Ruth Bird. Opo, mukhang busy. Kasi nag-message po siya sa akin. Medyo mahina po talagang signal. Weak signal. Mami Ruth, Mentor Ruth, okay na po yung signal niyo po. Nag-message po kasi si Mentor Ruth, weak po yung signal po niya. Apo, okay, andyan na po. Ayun, mukhang nawala ata siya, Mens. Sige, Opo. Mens. Para sa iba naman po. Baka meron Okay po po. silang question. Sa speaker po natin, pwede po ako ano po? Ako po yung magtanong po sa speaker po natin, Mentor Hana. Pwede po itatanong ko po sana kasi may mga pagkakataon po talaga lalo na po nasa office po kayo bumabiyahe po kayo ng mga 3 to 4 hours. Minsan traffic po. Medyo matraffic po talaga minsan talaga po yung Manila. Paano niyo po na-handle po, Mentor Hana? May mga na-encounter po kayo sa office po na may mga client po talaga na yun. Kasi iba-ibang mood po yung mga client natin. Medyo strict, ganun po, hindi po natin naiiwasan. Paano niyo po na-handle? Paano po naitawid yung minsan po yung mga question po na lalo po pag nasa office po kayo? Ayan. Sobrang thank you kay Mentor Gino sa question niya. Sobrang, nung time na yon paano ko siya na-handle? Kasi first DR ko siya ng silver. Alam ni Mentor Nelson yan. So, nung time na yon kasi dapat copper lang siya. So, yun na yung gusto niyang gawin. Gusto niyang i-join. Tapos, ang nangyari, nauna siya sa akin. Nauna siya sa akin sa office. Ngayon, dahil nauna siya sa akin sa office, nakita niya kung gaano kaganda yung office. Pero, ang sabi niya sa akin, ang tagal mo naman. Sabi ko, sorry po kasi traffic po talaga. So, paano? Sabi ko, gusto na niya akong umuwi. Pero, dahil naiihi siya, nag-CR siya. So siguro sa isip niya, wow, ganda naman dito, CR pa lang, parang panalo na yung office natin. So nakaka-bless kasi that time, sinubukan din ako ng Lord kasi kung prideful ka, iisipin mo, edi wag, umuwi ka na lang. Parang gano'n yung isip mo, no? Pero dito sa company, you need to be humble, okay? Kahit nasasaktan ka na, kahit may mga naririnig kang painful, yun may stretching na gagawin si Lord para yung pride mo hindi lumabas, tatabasin ng Lord yung pride mo. Sabi sa akin, anak, relax ka lang, relax ka lang. Ang layo pa, sabi ni Mentor Mark, nagdadrive, konti na lang, mens, konti na lang natin, mens. First DR mo yon parang, alam mo yung feeling mo na parang nandun ka sa pressure, kailangan maabutan ko, sinakakahiya, yung client na una, mag-IBP pa, ganyan. So, alam nyo ng time na yon kaya na-handle ko siya. Nag-pray ako kay Lord, sabi ko, Lord, give me peace. Tulungan mo ako, Lord. Ang expect ko that time talaga magka-copper siya. Nung kinausap na siya ni Mentor Nelson, doon ko talaga nakita na tulungan kami. Parang, alam mo yun, dito si Mentor Mark, si Mentor Naomi, Mentor Nelson, sabi ko, napalibutan siya ng mga naka-fire up talaga. Tapos nung time na yun, wala na siya magawa, kaya nakapasok siya sa silver. Pero bago ko nakuha yon sobrang dami kong narinig sa chat na marami siyang sinabi sa akin. Alam niyo po ba, pag dumadaan pala tayo sa ganong moment, kapag nahihirapan ka, remember, nandyan na yung opportunity. Kasi hindi ka naman magkakaroon ng blessings na hindi mo naman yan pinaghihirapan eh.
no? As if, parang ano yun eh, 'di ba si Jesus, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Pinaghirapan niya para ma-save ka. Kaya dito sa company, paghihirapan mo para kumita ka, para matuto ka. Kaya yun yung natutunan ko talaga kasi ayokong matuto na hindi ko naman siya hindi ko siya nahahandle ng maayos. Kaya yung pag nahandle mo yung isang bagay, okay, bibigyan ka na ng Lord ng sa kaya mo lang i-handle. Kasi dito sa company may pressure talaga na mangyayari. Deadlines, assignments. Yun yung lagi kong tinatandaan. Pag sinabi ni Mentor Nelson, gawin mo to, gawin mo to. Okay, mens. Pero yung time na kahit sample na lang ito sa mga bago, hindi ko kaya mag-live, nakakahiya kaya, hi, amazing morning, parang hindi ko talaga kaya, parang gusto ko isulat kung ano yung sasabihin ko si Mentor Nelson, nag-aano siya. Pero tinitingnan ko, sabi ko, kaya ko din yun. Sabi ko, kayanin mo. Kaya kahit na may mga nangyayari sa paligid mo, pag negative na yan, pasalamatan mo kasi positibo yung lalabas sa'yo, result talaga. Ayan Wow. po, thank you, Mentor Jean. Okay, salamat po. Wow naman. Salamat po, Mentor Hana. Nakuha ko lahat ng gusto kong marinig talaga mula sa'yo. Okay po, thank you. Yes. Meron pa pong mag-question po? Okay, wala na po yata. Wala na po ba? Okay po. Okay po. Okay po. Wala na po yatang mag-questions. Okay po, mag-pray na po tayo. Ako nga po pala, si Jean Cananga ng Davao City, ang host po ninyo ngayon. And ako din po pala si Mentor Hana Hazel Manuel. Ang speaker niyo po ngayon from Rodriguez Rizal, and I am worldwide. Thank you po. Thank you po. Mag-ano po muna tayo, mag-pray po. Pwede po mag-ano po, Mentor Mark, pwede po kayo mag-pray po ng closing po natin, Mentor Mark Idanan po. As to unmute po natin siya, Mens, no? Wait lang. Okay, amazing morning. Ano po ba yung magtatanong po ba ako? Here po, Mens. Mag-pray pala, no? Yung, ba naman yung kahinaan natin yung mag-pray? Okay, sige, sige. Pray tayo. Pag-pray natin si Mentor Hana Hazel bago tayo mag-end, no? So, ayan. Let's bow our head and feel the presence of the Lord. Ayan. Lord God, maraming salamat po sa